Hello everyone and hello Scorpio. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice cards na gustong iparating ng universe for you. Sa channel na ito, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanunood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulawan. Maraming salamat. So, Scorpio, simulan natin ang inyong reading. Your first card is the Five of Pentacles reversed. In the past, nanggaling ka sa isang phase kung saan pakiramdam mo ay gipit ka o napag-iiwanan. Dati, baka problema ka sa pera, sa trabaho, or yung pakiramdam na wala kang sumusuporta sa'yo. Sobrang hirap nung time na yun kasi para kang naglalakad sa dilim na mag-isa. Pero dahil reversed ito, ang good news Scorpio ay nakalabas ka na doon. Nagsimula ka ng makahanap ng tulong o biglang nagkaroon ng solusyon yung mga problema mo. Unti-unti nang bumabalik yung stability mo at natututo ka ng magtiwala ulit sa sarili mo at sa ibang tao. Ito yung energy na bit-bit mo papasok ng March dahil alam mong kaya mong lagpasan ang hirap kasi nagawa mo na siya recently. Kumbaga, survival mode is over at ngayon ay handa ka na para sa susunod na chapter. You have the Death card in the present. Yung present mong energy is represented by the Death card. Huwag kang matakot, hindi ito literal na mamamatay ka. Ang Death card ay tungkol sa malaking pagbabago or transformation. Sa ngayon, may isang aspeto ng buhay mo na kailangan lang matapos. Pwedeng lumang habit, maling relasyon, o mindset na hindi na nakakatulong sa'yo. Nararamdaman mo na siguro na kailangan mong mag-let go. Masakit o nakakatakot siya kasi sanay ka na sa kinalagayan mo. Pero kailangan itong mangyari para magkaroon ng space para sa mga bagong opportunities. Isipin mo na lang na nagmo-molt ka. Yung parang parang ahas na nagpapalit ng balat. Ito yung moment ng end of an era para sa ngayong March. Hayaan mong mawala yung mga bagay na pabigat lang, 'di ba? Kasi nga ito yung end of an era para sa iyo ngayong March. Kapag tinanggap mo itong change na ito, mas magiging magaan ang takbo ng buhay mo. Trust the process talaga. You have the Nine of Wands in your potential energy. Dahil sa dami ng pinagdaanan mo, ang energy na nakapaligid sa iyo ay yung pagiging defensive at pagod. Para kang sundalo na galing sa gera. Kahit pagod ka na, nakatayo ka pa rin at handang lumaban. Mataas ang guard mo at medyo paranoid ka sa pwedeng mangyari. Nakikita dito na malapit mo na maabot yung finish line pero konti na lang ang energy mo. Marami ka kasing what ifs at takot na baka maulit yung mga mali sa past. Kaya ang tendency mo ngayon ay maging masyadong maingat at ayaw mong pagpapasok ng kahit sino o anong bago sa buhay mo. Yung potential energy mo ay resilience pero ingat din kasi baka ma-burn out ka. Scorpio, okay lang na maging matapang pero huwag mong kalimutan na hindi lahat ng bagay ay kailangang labanan. Minsan yung pagiging masyadong on guard mo ang nagpapatagal sa progress mo. You have the Nine of Wands as your advice. Ang advice sa'yo, Scorpio, ay minsan okay lang naman kung susuko or mag-relax ng konti. Hindi mo kasi kailangan na hindi mo kailangan na laging naghihintay, hindi mo kailangan na mag-relax. Parang somehow you need to kind of work. Kailangan mong mag-persevere. Gamitin mo yung lakas na natira sa'yo para tapusin yung mga nasimulan mo na. Huwag kang matakot na magmukhang talunan sa simula basta alam mo sa sarili mo na matatapos mo itong laban na ito ng maayos.
You have the hangman in reverse as a potential outcome kapag sinunod mo yung advice at hinarap mo yung mga changes sa ending mo ngayong March. Ang ending mo ngayong March ay ang pag-alis sa stagnation. Ang hangman reverse ay sign na pagod ka na maghintay. Magdedesisyon ka sa wakas at gagawa ka ng move para makaalis sa sitwasyon mong nakabitin. Mawawala na yung feeling na parang wala kang control sa buhay mo. Imbes na naghihintay sa sasabihin ng iba, ikaw na mismo ang kukuha ng manibela, realize mo na sayang ang oras nung nakatitig ka lang sa kisame at nag-iisip. Kailangan mo ng kumilos para magbago ang takbo ng tadhana mo. In short, magkakaroon ka ng breakthrough. Magiging malinaw na sa'yo ang lahat at hindi ka na mag-aalinlangan. Mapapabilis ang mga plano mo kasi hindi mo na hinahayaan ang sarili mo na ma-stuck sa waiting mode. So, ito ang reading mo sa relationship mo, Scorpio. Pwedeng sa kaibigan, katrabaho, or kapamilya. Medyo roller coaster ang emotions mo dito kaya chill ka lang at basahin mo ng mabuti. You have the Knight of Cups in the past. Nagsimula ang relationship na ito ng napaka-smooth at ideal. Noong una parang lahat kayo ay on the same page at puno ng positive vibes. Sobrang charming ng approach nyo sa isa't isa at laging may space para sa mga deep conversations at pakiramdam na naiintindihan kayo. Puno rin ito ng excitement at mga promises. Baka may nag-offer ng tulong o kaya naman ay may pumasok na bagong tao sa buhay mo na sobrang bait at maalaga sa simula. Masaya yung face na to kasi parang walang pressure at puro lang kayo good vibes at pakikiramay. Basically, ang pundasyon nyo ay emosyon at pagiging supportive. Naging komportable ka sa kanila kasi feeling mo safe ka na ipakita yung totoo mong nararamdaman. Pero ayun nga, dahil night ito, minsan medyo mabilis lang yung bugso ng damdamin at hindi pa masyadong stable ang lahat. You have the Knight of Cups in reverse in your present, Scorpio. Sa ngayon, medyo magulo ang timpla ng relationship nyo. Ang King of Cups reverse ay sign na may emotional imbalance na nangyayari. Baka may isa sa inyo na sobrang moody, sensitive, o kaya naman ay nagiging manipulative na hindi nyo na namamalayan. Nararamdaman mong siguro na hindi na kayo ganoon ka-honest sa nararamdaman ninyo. O kaya naman ay parang may sumasabog na lang bigla ng walang dahilan. May pagka-unstable ang energy ngayon, parang ang hirap basahin kung ano ba talaga ang totoo nilang iniisip, kung seryoso ba sila sa mga sinasabi nila. Ingat ka rin kasi baka may emotional drain na nangyayari sa'yo imbes na maging source ng strength yung relationship, parang nagiging stressor pa siya. Kailangan mong i-check kung sino ang nagdadala ng ganitong bigat para hindi ka madamay sa gulo ng isip nila. Scorpio, you have the Knight of Pentacles as your potential energy. Ang energy na papasok sa relationship nyo ay magiging sobrang bagal pero sigurado. Hindi ito yung type na biglang magbabago bukas. Kailangan nyo ng mahabang pasensya. Ang Knight of Pentacles ay tungkol sa routine, hard work, at pagiging consistent para maayos ang mga bagay-bagay. Magiging focus nyo, Scorpio, ang practical side ng pagsasama nyo. Kung sa trabaho ito, magiging busy kayo sa mga tasks at deadline kaysa sa pakikipagtsikahan. Kung sa pamilya o kaibigan naman, baka maging mas focus kayo sa pagtulong sa mga kailangang gawin sa bahay o sa mga real life problems kaysa sa puro drama. Medyo boring itong energy na to pero ito yung kailangan nyo para tumibay ulit kayo. Walang shortcut dito, kailangan yung talagang pagtrabahuhan yung tiwala at stability. Huwag kang magmadali kasi ang goal dito ay long term, hindi yung pang temporary lang. You have the Four of Wands as your advice. Ang pinaka-advice ko sa iyo ay mag-celebrate ka at maghanap ng common ground. Huwag mong masyadong isipin yung mga mali. Sa halip, mag-focus ka sa kung ano yung mga bagay na napagpapasaya sa inyo pareho.
Maganda kung magkaroon kayo ng time para mag-relax o mag-bonding nang walang seryosong usapan. Establish ka ng stability at gumawa ka ng environment kung saan ramdam nyo na safe kayo pareho. Pwede ring sign ito na kailangan nyo ng konting celebration or small wins para lang bumalik yung saya sa pagsasama nyo. Huwag mong kalimutan, Scorpio, na ang goal ng relationship ay maging katuwang mo sila, hindi kaaway. In short, stay positive. Ipakita mo na appreciate mo sila at gusto mong maging maayos ang lahat. Minsan, kailangan lang ng isang magandang dinner o tawanan para gumaan ang loob ng lahat at makalimutan yung mga nagdaang stress. Scorpio, you have the Nine of Swords as your potential outcome. Kung hindi nyo aayusin ang communication at yung emotional drama, ang outcome nyo ay stress at overthinking. Ang Nine of Swords ay yung mga gabi na hindi ka makatulog dahil sa sobrang pag-alala or guilt. Alam mo yun, yung sobrang pag-aalala na hindi ka nakatulog, baka umabot sa point na sobrang dami nyo ng kinikimkim na sama ng loob. Magiging toxic yung cycle kung hahayaan nyo lang yung King of Cups reverse energy na mamayani. Baka magkaroon ng misunderstanding na mas lalaki pa kaysa sa totoo nitong problema. Nakakatakot yung outcome nito kasi puro ito mental torture at paranoia tungkol sa relasyon ninyo. Iwasan mong umabot dito sa pamamagitan ng pagiging open. Huwag kang matulog ng may mabigat na kalooban at huwag mong palakihin ang maliit na bagay sa isip mo. Kaya nyo pang i-divert itong outcome na ito kung pakikinggan nyo yung advice na mag-relax at maging stable. Okay? So, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag nyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Scorpio, your first advice card is block out distractions. Unang-una, kailangan mong mag-focus. Masyadong maraming noise sa paligid mo ngayon. Pwedeng social media, chismis, o mga taong mahilig maghingi ng oras mo pero wala namang naitutulong. Dahil ang present energy mo ay puno ng pagbabago, kailangan ng undivided attention ang mga priorities mo. I-turn off mo muna ang notifications kung kailangan at matutong mag-say no sa mga bagay na kumakain lang ng oras mo pero hindi naman nakakatulong sa growth mo. Your next advice card, Scorpio, is exercise to increase energy. Napansin natin sa reading na to na medyo mababa or pagod ang energy mo. Parang sundalong sugatan. Yung parang ang dami ng pinagdaanan. Ang pinakamabilis na paraan para ma-manifest mo yung magandang outcome ay sa pamamagitan ng paggalaw. Hindi kailangang hardcore na gym, ha. Humanap ka ng activity na enjoy mo, sayaw, lakad-lakad o sports as long as medyo hinihingal ng konti. Alam mo yung na-exercise ka, nag-ano ka, may exchange of oxygen and nag-inhale, exhale ng parang aerobic na exercise. Kailangan yun kasi yun yung papataas ng frequency natin. Kapag tumaas ang physical energy mo, mas magiging malinaw ang isip mo at mas mabilis mong ma-attract yung mga positibong bagay na gusto mong mangyari. Scorpio, your next advice card is hardship. Huwag mong takasan yung bigat na nararamdaman mo. Minsan, yung mga baffling o masasakit na nangyayari ay part talaga ng pruning process para maging mas matatag ka. I-embrace mo yung hirap imbes na labanan ito ng may galit. Isipin mo na lang na itong phase na ito ay paghahanda sa'yo para sa mas malalaking blessing. Trust the process. Kahit sa tingin mo ay para wala ng katapusan yung pagsubok. Your next advice card, Scorpio, is divine timing. Relate ito sa nararamdaman mong pagkabitin o yung paghihintay. Tandaan mo na walang dumarating ng maaga at walang umaalis ng sobrang aga.
Kung feeling mo ay stagnant ang buhay mo ngayon, baka dahil hindi ka pa 100% ready para sa susunod na level, relax ka lang. May sariling schedule ang universe. Darating ang breakthrough mo sa tamang panahon, sa tamang oras. Yung oras na kaya mo na itong i-handle ng tama. Scorpio, your next advice card is be gentle with yourself. Masyado kang harsh sa sarili mo, Scorpio. Sa dami ng pinagdaanan mo, deserve mong makatanggap ng pagmamahal galing sa sarili mo mismo. Huwag mong maliitin ang worth mo dahil lang sa mga setbacks. Acknowledge your grace. Healing takes time at hindi mo kailangang magmadali para maging okay agad. Maging mabait ka sa sarili mo lalo na sa mga araw ng pakiramdam mo ay wala kang magawang tama. Your next advice card, Scorpio, is romance. Sa aspeto naman ng relationship, mukhang huwag mong kalimutang mag-effort. Minsan dahil sa sobrang stress natin sa buhay, nakakalimutan natin bigyan ng atensyon yung mga taong mahal natin. Lavish them with affection. Simpleng pakikinig o pag-spend ng quality time ay malaking bagay na. Ito yung magpapatibay ng pundasyon nyo para hindi kayo mauwi sa overthinking at stress sa huli. Your crystal advice card, Scorpio, is Larimar. Dahil high sensitivity ang mood mo ngayon, kailangan mo ng extra self-care. Normal lang na maging emotional ka lalo na nasa transition period ka. Ang advice ng card na ito ay maging gentle ka sa pag-handle ng nararamdaman mo. Huwag mong i-suppress yung emotion mo. Hayaan mo lang silang dumaan pero huwag mong hayaang lunurin ka nila. Self-care is a priority. Hindi lang ito option. Okay? Yan ang reading ninyo, Scorpio. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.